Yung nakakatawa sa part na to, Christian ang pangalan mo, pero hindi mo sinunod yung pangalan mo. Dahil bakit po? Marami nga nagsasabi ng mga supporter or nagko-comment sa kanya na you're not a Christian. Ah, diabolical. Diablo ika nga, di ba? Kasi pan-diablo yung mga ganong atake personal. Tayo naman, hindi naman tayo na may personal eh. Kung walang sinabing personal. And natural, nasasagot tayo just because, di ba? Nakasuporta tayo kay Pangulo sa adhikain na maganda ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga pagka may mga ginagawang katarantaduan, cabinet member man yan, may mga issue, may mga nailabas na ebidensya laban sa mga kasamahan ni Pangulong Bongbong Marcos, tinutuligsa po natin, kinakalabit natin. Uy, nakakasira ka kay Pangulo. Sinisira mo imahe ni Pangulo. Mag-resign ka. Diba? Kinakalabit natin sa content, alam nyo yan. Diba? At marami na pong tinamaan. Isa na po dyan si Herbosa. Diba? Ng DOH Secretary. Diba? O, nawala na. Isa na po si Herbosa dyan. Idol Pikwa, your story about Sianong Dukit was posted yesterday. Idol ko si Sianong Dukit. Chiquito. Sige. Since maraming nagtatanong yan, okay. So, chismis kasi ito eh. Kaya ako na, baka naman sabihin, ay ba yan? Chismoso naman. Hindi kasi, eto na lang, blind item. Blind item na lang natin, Pero hindi natin sinasabing, meron kasi akong, pinsan ko. Nakatrabaho pala, may nakatrabahong isang journalist dati. Same sila ng training. Ito, trivia to, trivia. So, nagtre-training sila. So, syempre, pagod, di ba? Syempre, as a journalist, hanggang ngayon yung pinsan ko, journalist yun. So, ngayon, yung pinsan ko na yun, habang nagtre-training sila nga as a journalist, alam nyo na, yun sa mga may kamag-anak na journalist niya, alam nyo, kung saan sila the usual, 'di ba? Yung training ground nila, 'di ba? O JT nila, mga ganon. So nagte-training na nga sila at nag-uusap sila kung saan papasok. Yung isa sabi nito ni Sianong Dukit, okay, ako pare, gusto ko sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Gusto ko talaga, ili ko talaga ganyan. Kaya yan ang tututukan ko, sabi ng ganon. Tututukan daw niya. So, ito namang ko, ako, simple lang muna, ganito, gusto kong daanan, sabi ng pinsan ko. So, one time, ito na. Kayo, mahilig kayo sa chismis din, no? Mahilig din kayo sa mga trivia, no? So, ito na nga. So, syempre, mga kabataan, kapilyuan, di ba? Kapilyuan, Kaya, sabihin na natin kasabikan sa babae, di ba? Mapili sa babae. Eto palang tropa niyang si Sianong Dukit. Kaya Sianong Dukit ang tawag nila. Nalaman ko lang sa pisa ko to, shoutout sa pisa ko. Pero malamang kilala na nito yung pinsan ko, tinutukoy ko. Kasi 4 lang sila lagi magkakasama daw Kaya 4 lang daw sila lagi magkakasama. Nakakatawa to kasi sabi ng pinsan ko, one time daw, nagyaya yung isang kaibigan nila, kasama nila na, sa journalism. So, ngayon, may pinuntahan sila na isang club. Okay, sa isang club. Basta, matarik na lugar, matarik. Mag-isip na lang kayo na matarik. So, ngayon, kasi sabi nila, ang katwiran nung so sabi nito ni Sianong Dukit, uy, baka di ba tayo diyan, baka ganito yan, sabi ng ganon. Ayoko nung ganyan, hindi ako mahilig sa ganyan, sabi niya ganon. Tapos sabi nung isang kasama nila, nung mga pinsan ko sa kanila Sianong Dukit, ano ka ba, pagka nasa TV na tayo, wala nang ganito, wala na tayong oras sa mga ganitong pagkakataon. Minsan na lang natin gagawin to. So sa makatuwid, pumasok sila ng isang bar or sabihin na nating patay sindi. Ngayon, eto na. Latag na ng menu daw, latag na ng menu.
Di ba mga chismoso kayo eh, no? Kayo, no? Masyado kayo eh. Pero nakakatuwa kasi ito eh. Tapos, dilatag na ng menu. So, akala daw ni Chanon Dukit, pagkain. Pagkain. Yung pala, mga babaeng may numero. May mga babaeng numero. So ngayon, medyo kinakabahan daw yung si Chanon Dukit. Uy, baka ma-raid tayo rito, ganito, ganyan. Panahon pa to nun yung mga medyo bata-bata pa si Chanon Dukit. Ngayon, nilapag na raw. So sa makatuwid, umorder na sila ng babae. Ito sa akin. Sabi nung pinsan ko, eto na. So una, wala pang kasi sabi ni Chanon Dukit, di naman ako umiinom. Sabi niya, ayoko masyado. Konti lang, pinipilit siya. So, syempre, sa makatuwid, pag hindi naman masyado umiinom or hindi sanay uminom, di ba? Nalalasing agad. Okay? So, sa makatuwid, ganun na nga, medyo may tama na itong si Chanon Dukit. Kasi yung pinsa ko, malakas uminom yun eh. Kainuman ko yun eh. Minsan eh. Ngayon, sabi nung pinsan ko, okay lang. Tapos, yung si Chanon Dukit, nakasandal daw sa ganito nung babae. Nasa couch sila eh. Tapos, yung babae, nakahawak sa ulo niya. Nakahawak daw sa ulo. Ngayon, natawa raw sila ng tawa. Kasi hindi naman sila umorder ng private room. Hindi raw sila umorder ng private room. Nandun lang sa couch. Tapos may nakaupo. Etong si Chanon Dukit, napansin nila yung isang kamay. O, yung kanang kamay, nakaganon eh. Napansin daw nila yung isang kamay. Nakaganon. Spider-Man ba? Si Spider-Man. Di ba? Si Spider-Man, nagaganon yun, di ba? Nakaganon daw. Tapos, ganon. Nagtataka sila, may naririnig sila na ganon, may naririnig. May naririnig daw sila, So nagtaka sila, puta, sino yun? Ay, ganon. Yung si Chanon Dukit pala, hindi nila alam, may tira pala talaga. Dumudukit na sa isang tabi. Kaya natawa sila kasi pa-demure pa daw. Hindi raw siya masyado umiinom. Hindi, pa siya. Uy, baka tayo mahuli rito. Hindi ako sanay sa ganito. Pusang ama mo. Mandudukit ka pala. Diba? Hokage. May pagka-hokage pala to. Narinig daw ng mga kasama niya, kasama yung piso ko, ano yun? Gumagano daw. Ayun, narinig nyo. Kahit daw puta, nakita raw nila. Nakapikit si Chanong. Oo, Chanong. Kaya alam nyo kung bakit Chanong ang tawag nila. Alam niya to, na Chanong din ang tawag sa kanya, nung ibang kaibigan niya. Chanong, Kaya siya tinawag doon sa pagbalik. Kaya daw siya binansagan Chanong Dukit kasi pasimpleng araw dumudukit. Hindi, normal lang naman yun pumasok ka ron eh. Diba? Normal lang yun sa lalaki, diba? Normal lang yun walang problema ron kasi order kayong babae, nag-table kayo, diba? Normal lang yun, pero yung natawa kasi sila, pa-demure pa. Nagulat daw sila pa-demure pa paano pa? Uy, hindi ba tayo rito, wala ng syempre, kukuha ka ng lisensya di ba? Kung married nga naman, di ba? Di sayang yung pagkakataon. So, may punto naman. Pero, ang pinupunto nga dito, nung mga pinsa ko, sa kaibigan niya, walang jowa ka, paano ka pa? Pa-demure ka pa, di ba? Mangdudukit ka lang pala. Kaya binansagan siya ng mga kaibigan niya, Chanong Dukit. Alam nyo na. Wala rin palang pagkakaiba kay kay Digong yun, sinasabihan niya si Digong yun na mandudukit siya rin pala. Diba, Ma'am Anita Subido, aray ko, sakit ng ko.
Sa ituloy ng pangako. Tawa ako ng tawa sa pinsa ko. Walang yakas ah. Kasi nakita niya kinontent ko sa Facebook ko eh. Sa personal Facebook ko. Nakita ng pinsa ko. Sabi nung pinsa ko kahapon, isa araw, tumawag. Uy, kilala mo si Christian? Oo, sabi ko. So yun, nakwento. Kwento. Ano ko yan? Ganyan. Oh. Kaya, tinawag pala siyang Tiyanong Dukit. Parang digong style lang. Ano? Mandaragit ang daliri. Akla po siyang gala talaga. Minsan talaga no? Yung mga, sabi ko sa inyo hindi porke tahimik magsalita, magalang na. Hindi porke malumanay magsalita, intelihente na, diba? Hindi porke journalist ka, wala kang baho. Hindi ka dumaan sa pagkabata, dumaan ka. At which is nandukit ka eh. Dumaan ka rin sa pandudukit. Wag tayong diyan. Hey, nako pa, shoutout dun sa baka naalala nung nung ka-table, no? Ay, kilala ko yung sinasabi ni Sir, Ay, nako pa, Well, anyway, 'di ba? Istorya ng buhay nila 'yan, 'di ba? Tayo nachismisan lang naman. Hindi naman natin intensyon. Hindi naman natin intensyon, 'di ba, na makwentuhan or 'di ba? Nakakatuwa lang pag-usapan dahil kahit pala intelihente ka at matasan tingin mo sa sarili mo, meron ka rin palang mga ganyang diskarte yan, 'di ba? Yung mga Hokage, Hokage moves, 'di ba? Na kung tawagin. Paturo naman. Kagaya nga ng sinabi ni di ba? Kagaya nga ni sinabi ni Sir Mike Abe, walang patutunguhan kung personal ang tirada. Ito, Sir Mike Abe, hindi naman po personal ito eh. Napapagkwentuhan lang. Nagtatanong kasi itong mga chismosa dito eh. So, nakwentuhan ko lang ng bahagya. Di ba? Sa wala naman tayong binanggit na pangalan, Tiyanong Dukit lang naman eh. Di ba? Tawagin nyo na yung Tiyanong Dukit. Kasi di ba tawag din natin kay Digong, di ba? Digong Dukit, di ba? Finger licking good. Di ba? Mandudukit ng katulong. Di ba? Ganun natin. Di ba? Di ba, Dali Babes? Finger licking good na lang. At walang masama ron. Walang masama ron. As long as hindi ka nagpapakabanal. At hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Di ba? So, okay lang yon. Okay lang yun. Importante, happy si Tiyanong Dukit doon, di ba? Importante, nakadukit, di ba? Successful naman, hindi naman siya natanggal, hindi naman sila na-expel, hindi naman sila na-detect, di rin sila na-raid, at least, di ba, naging journalist siya. Yun lang yun, di ba? At daradasan niya, I am Batman, ikaw, salbahe ka din, eh. Si I am Batman na salbahe rin. Most of them pretend to be embarrassed, but inside, they are the one who, wala tayong magagawa, Ma'am Dali Babes. Ganun talaga minsan, di ba? Ganun talaga minsan, may mga ganyan tao talaga. Kaya nga, title natin dito, The Rise and Fall of Christian Esguerra. Kasi nga, no, siguro nga, hindi natin abot, hindi natin natamasa yung kanyang natamasa sa buhay bilang isang journalist, di ba? At pag-aaral. Kaya pwede na siyang magsabi na ang Pangulo natin ay tanga at either tanga or kasabwat, di ba? At mahusgahan ng ating mahal na Pangulo, di ba? Sabi ko nga maraming nabibuild between sa Pinklawan, Dilawan at Loyalista. Okay? Marami. Tama si Attorney Enzo. Tama. 'Di ba? Nasayang naman yung sinimulan, sayang naman yung pagkakaisa na ginagawa natin ngayon. Pero kasi Sir Enzo, alam mo naman,
magkakasama tayo noon sa laban, 'di ba? Sa kalsada, sa mga rally, sa mga pinaglalaban. Saludo kami sa pananaw nyo, sa pinaglalaban natin para wala nang makaupong DDS, 'di ba? Para wala nang makaupong Duterte sa pinakamataas na kapulungan, 'di ba? Pero on the other side of the arguments, Sir Enzo, sana po wag kami yung nyo. Wag po kami yung advisean nyo. Mas better po, much better siguro yung journalist po. Yung mataas yung tingin sa kanyang sarili. Siguro po yung mas kailangan yung i-call out. Sa mga po diyan, kaibigan natin especially kala Attorney Enzo, sa mga tinitingala natin, pinapanood natin, naging inspirasyon natin at marami pang iba. Siguro si Christian Esguerra po muna yung inyong kausapin dahil parang ma-pride pong tao eh. Kasi ang alam kong ma-pride lang komunista. Sa amin po walang problema. Open hands po kami nakakargahin yan at gusto nyo ihele pa namin eh. Di ba? Hindi, I mean simple lang ang ibig ko sabihin rito. Di ba? Kung may pagkakasala, di ba? Humingi ng dispensa. Kung may pagkukulang, punan. Di ba? Ganun lang 'yon. Madali tayong kausap rito. Kasi medyo marami nang nakapansin po, mga kababayan. Kahit sa FB, napansin na po nila yung pagbaksak, pag-unfollow kay Christian Esguerra ng mga loyalista. Okay, so hindi po talaga namin alam kung saan siya bigla nanggaling. Wala po kasi personal attack kaming ginawa kay Christian Esguerra. Ang kinontent po namin at ang dahilan po ng pagmumura ko sa kanya, yung brutal na pagmumura ko sa kanya, ay sa kadahilanan po, nagpantig po yung akin tenga bilang isang loyalista. Uulitin ko, loyalista. Pag sinabi mo loyalista, Christian Esguerra, magmula noon, magpasa hanggang ngayon. Dahil walang loyalista na ngayon lang biglang naging loyalista. Ang loyalista na tinatawag, kaya nga loyal ang loyalista magmula noon hanggang ngayon. Which is, yun kami. Ako, me, myself, and some of my family, especially my grandma, minulat niya sa akin yung kapakanan ng mga Pilipino na dinipensahan ng ni Apo Lakay. Kaya maraming nagmahal kay Apo Lakay noon. Kaya nabuo ang loyalista. Diba? So, hindi dahil may personal akong galit sa'yo. Hindi yun. Yung nagbintang ka kay Pangulo, doon ako nagagalit. Kasi wala ka inilatag na facts. Kaya ka nga facts first. Kaya nga doon ka namin pinupuntirya sa title ng segment mo. Asan yung facts? Kasi bago ka sana magbanggit ng tanga, you have to realize first, gamitin mo muna yung utak mo rin. Journalist ka kaya? Ikaw na nga mismo may sabi, asan yung etiquette? Etiketa mo bilang isang journalist. Parang nawala yung work of ethics nyo as a journalist. 'Di ba? Kasi kung pwede pa lang maging ganyan ang pinagmamalaki mo na journalist, magbabanggit ng mga ganyang klase ng kataga sa lipunan at edi gawin na rin nila 'di ba? Gawin na rin nila tawag dito nila Karen Davila. 'Di ba? Gawin na rin nila Jessica Soho, Mel Chanco. Gawin na lang nila 'yan. Kasi okay lang din pala Turo pala sa inyo 'yan 'di ba? Turo pala sa inyo magbanggit kayong tanga as journalist kaya po natin nadadrag dito yung ibang journalist. Kino-compare po natin yung professional journalism, teach, kung tawagin, at yung, nagpapaka-journalist. So, kayo nang bahala kung talagang journalist siya o nagpapaka-journalist lang. Kasi dahil nga may exercise daw siya ng journalism. Diba? Di naman natin may kakailayan, totoo yun. Since niyabang mo, sagutin mo, yan ba ay turo sa inyo? Kasi kung sasabihin mo, yan ay turo sa inyo,
bago ka pumasok sa journalism, as journalist, di ba? Eh, parang may mali dyan. Parang may mali. It's okay to criticize the President of the Republic of the Philippines even you are officially media. Di ba? You're not just, remember, Christian Esguerra, you have a license as a journalist. Parang kang attorney. Diba? Parang kang attorney na na binigyan ka ng lisensya. Kaya ito yung sinabi. So sa makatuwid ngayon, mga kababayan, ang nangyayari sa kanya, natutuligsa ng iba't ibang grupo. Even not loyalists. Okay? Even, may mga dilawan ako nakita na mga kaibigan din namin. Yung lumalaban sa West Philippine Sea, hindi nyo ba kilala yon? Mga dilawan yun. Pinklawan yun. Lumalaban sila sa West Philippine Sea. Sinasamahan namin sila. Dahil bakit iisa lang yung pinaglalaban namin? Tinira na rin si Christian Esguerra. Bakit? Alam ng mga taong ito, yung lumalaban sa West Philippine Sea, suportado ni Pangulo yung paglaban ng mga dilawan sa tribunal pa lang. Diba? Suportado ng administrasyon yung pinaglalaban ng ng mga dilawan. Saan? Pagdating sa bansang Pilipinas. Sa karapatang pandagat. Diba? Kasi kung si Digong yan, wala kang makikita dyan. Diba? Sasabihin niya, hayaan nyo sila maglayag dyan. Makihati na lang tayo. Diba? Alam yan at may nanonood dito na mga kaibigan natin na nagpro-promote from Dilawan, na nagpro-promote ng West Philippine Sea from the very start ng maupo si Pinoy. Nilalaban na nila at alam nila kung sino sila. Yung tinutukoy ko. Kaya please like and share po ng ating live. Diba? Shoutout po sa lahat na bagong pasok rito. Reynaldo Justo, ayan. Shoutout po. I won't be watching his vlog. It's just a joke. Sabi ni Joanne Aquino. Aquino pa apelido nito. Di ba, Ma'am Joanne? Hindi kasi, ulitin natin disclaimer lamang po. Wala po tayong personal na galit kay Chanong Dukit. Okay, wala po tayong personal na galit kay Chanong Dukit. Okay, ang sa atin lang is masyado kasi siya naging mayabang na, 'di ba? Masyado na naging mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya ultimo pati si Mike Abe, si Sir Mike Abe, okay? Nag-react tuloy sa kanya. Nag-react tuloy sa kanya. So eto, pakinggan natin yung sinasabi po, yung opinion din ni Mike Abe, ni Sir Mike Abe regarding dito sa issue ni or kinaharap na issue ni Esguerra. Okay? Kasi binanata na siya ng mga ibang attorney na foul talaga yung sinabi niya. Foul talaga yung mga binitawan niyang salita. Kasi bakit po? Bakit po? May malisyoso malisyosong komento na nanggaling mismo saan? Sa isang journalism or journalist, 'di ba? Tuloy natin. Pag pinagutos sa akin lalo, ito pa. alam yan. Kayo kung sinabi pang tanga, Ito pa. kung may influensya kayo, dapat relax din natin. Pakinggan natin si Sir Mike Abe. Or yung iba ay dala na ng kayabangan. Dala na ng akala niya, sikat siya. Sikatan. Pakinggan mo to ultimo si Sir Mike Abe, Christian Esguerra. Christian Esguerra, ultimo si Sir Mike Abe ay merong side comment dito. Pakinggan mo para sa iyo to. Para may lesson sa iyo to, napakalaking lesson sa iyo nito. Kasikatan. Alam niyo yung kasikatan, pera. Correct. Pera at kapangyarihan. Pag inyong sinabayan niya, aabuso yan. Ako yun. Kaya dapat kung may pera kayo, relax lang kayo. Tama. Kung may influensya kayo, dapat relax lang kayo. Tama. Yung inyong influensya at pera, nagpadala kayo dyan, yayabang kayo,
maabuso kayo, personal kayo. Kasi ang feeling nyo, nasa inyong lahat. Kaya mong gumastos. Kaya mong gawin ang lahat. Yon. Which is yun yung nangyari po kay Christian Esguerra. Sa makatuwid, lumaki ang ulo. Dahil sa tingin niya, may kapasidad na siya na mantanga ng ibang tao. Hindi lang basta tao, presidente ng republika. At magsabi at mag-akusa sa Pangulo ng Republika na baka kasabwat sa mga insertion at nangyayaring pagnanakaw sa gobyerno. Diba? Pero sabi nga natin, kailangan ebidensya. Facts first. If you don't have facts, diba? Talo ka dun. May influensya ka, pera ka. Iyan ang magpapahawak sa'yo. Tama. Lalo na kung ang patikos niyo personal laban sa Pangulo. Kasi ang Pangulo, sa ayaw at sa gusto niyo, Pangulo yan, Presidente yan. Correct. Sa ayaw at sa gusto niyo, siya ang Pangulo. Siya yung uhubog. Siya yung magiging gabay natin. Tama. Sa ating magandang buhay at kinabukasan ng bansa. Pero pag pinrersonal mo yan, walang makikinabang. Correct. Yan na. Diba? Aral sa iyo yun. Tama yung sinasabi ni Sir Mike Abe rito. Kung pepersonalin mo ang Pangulo, kung toyoin si Pangulo, buti nga hindi toyoin yan Kagaya ni Digong, na basta gusto kang papapatay ka na lang kung toyoin yan kagaya ni Digong, di ba kababalitaan na lang namin, nasa front page ka na. May balot ka na ng dyaryo. Kagaya nung nangyari sa mga ibang journalist at attorney nung panahon ni Digong. Alam mo yan, Christian Esguerra. Na personal attack sila. Sinita nila yung mga krimen at yung mga extrajudicial killing at iba pa na mga sasangay ng gobyerno ni Digong, sinugi mismo sa sariling bahay. Diba? Habang naghihiring, paglabas ng hearing ng mga attorney. Diba? Eto nga si Pangulong Bongbong Marcos, pasalamat ka nga, mabait Pasalamat nga tayo, mga kababayan, mabait. Diba? Wala siyang pakialam kung atakihin siya personally. Ang bait, sobrang bait sa totoo lang. Diba? Nakita nyo? Sumagot ba siya? Nakipagmurahan ba siya? Anong sabi niya? Bakit ako makikipagmurahan? Bakit ako babawi? Bakit ako ganito? Anong benepisyo ng taong bayan dyan? Yun ang mindset. Diba? Yun yung sinasabi ni Sir Mike Abe. Diba? Nasaan si Mags? Nandiyan ba si Mags? Wait lang po Comment ka ulit nga, Mags. Andito pala si Ma'am Jean. Ma'am Jean ba to? Ma'am Jean. Wait lang po diyan kita natin si Ma'am Jean. Oy, ba tayo mag-jacket? Wait lang ayaw Nasaan Comment po ulit kayo. Natin ulitin natin. Sa mga personal. Kaya ko nababanggit ito. Mamaya din pag-usapan yung Ninoy Day. Kaya ko nababanggit ito. Kasi dapat lumamig na yung issue nung pagbanat ng isang political blogger na si Christian Esguerra. Dapat maglaylo yan. Okay? Dapat sa kanya magsimula ang pagpapatigil o paglamig ng issue. Hindi po kabaligtaran na nangyari. Siya pa yung nagpapainit. Tignan mo. Alam yung pride niya. Even si Sir Mike Abe, napansin. Diba? Napansin. Ayan po. May jacket ka na po, Marks. Napansin. Diba? Yung kayabangan mo. Diba? Yung hindi mo hingi ng dispensa kay Pangulo. Diba? Yung sincere public apology. Dahil wala ka na may ebidensya at all Do you have a facts evidence? You don't have, Christian Esguerra. Nakakahiya ka. Kaya nga hindi ka na kinall out ni Sir Mike Abe as journalist. Kinall out ka niya as a political vlogger. Kasi bakit? Yung ka na Pero you have the self-proclaim as a journalist. Nakakadiri yun. Nakakadiri ka sa part na yun.
Di ba? At nakakahiya sa totoong mga journalist. Nakakahiya naman sa mga sikat, kagaya nila Mel Chanco, na never ever namin narinig na nagsalitang tanga. Word na tanga. Yung work of ethics kasi ng journalist eh. Sabi mo, nagyayabang ka, meron ka niyan. Asan yun? Nawala bigla yun. Kaya kinall out ka ni Sir Mike Abe na as political vlogger. Because you're not journalist based on your facts first on your segment. Dahil you don't have facts. Ayun. Sabi ko nga, may halong yabang na. Siguro, piling niya may pera siya. Piling niya journalist siya. Ang piling niya, marami siyang followers. Ang piling niya, mas matalino siya. Correct. Yan ang sinasabi ko, kapag ang kapangyarihan at pera, sinandalan mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. True. Diba? Which is nangyayari Sa ngayon. ng tao, hindi lang si Esquera, si Mr. Esquera. Kaya lang nagiging sampul natin yan. Kasi matapos niyang sabihin at personally ng Pangulo. Kasi yung sinabi niyang tanga ang Pangulo. Involved siguro ang Pangulo sa korupsyon. Tapos wala ka namang ebidensya. Kung sinabi mo na involved ang Pangulo sa grabbing korupsyon, maglabas ka ng ebidensya. Correct. Wala. Paninira lang yan. Yon. Kuha nyo. Siguro naman malinaw yun, Esguera. Sa inasal mo. Sinabi mismo si Sir Mike Abe ang nagsabi na kung wala kang ebidensya, di ba, third mo? Kung wala kang ebidensya, paninira lang yun. Kaya kami nagalit sa'yo. Not personally, doon sa paratang mo kay Pangulo. Doon sa words mo na binitawan. Doon sa pangungusap na binitawa mo. Doon kami galit. But personally sa'yo, wala kaming galit sa'yo personally. Kung may personal kaming galit sa'yo, huhungkatin namin lahat ng baho mo. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with